Nagbabalik po ang News at 1 at sa Tatak PD Pinoy. Pinalakas pa ng programang Rice Efficiency Program ng Administrasyong Aquino ang pagbubukas naman ng pinakaunang rice processing complex sa Mindanao. Si Eddie Arellano ng PTV Davao sa detalye. Noong Biyernes, 19 ng Hulyo taong kasalukuyan, ibinigay ng Korea International Cooperation Agency or COICA sa pamahalaan ng Pilipinas ang pinakamodernong post-harvest facility na rice processing complex sa Sinaragan sa bayan ng Matanao, Davao del Sur. Ayon kay Engineer Hinaro Tolentino ng PhilMec na ito ang isa sa mga sagot sa programa ng Pangulong Noy na maging rice sufficient ang ating bansa. Processing complex ay meron siyang 5 mechanical dryers na kayang mag-dry ng 50 metric tons per day. 10 metric tons per day bawat isa, 5 yon, kaya kayang mag-dry. That is 50 times 1,000 bags, kabans of palay, kayang i-dry bawat araw. Tapos yung ating rice mill ay kayang mill ng 500 bags per day. Ang programa na pang-apat sa buong bansa ay ang pinakahuling proyekto ng COICA at PhilMec at pinakauna sa Mindanao para sa unang batch. Malaki ang pasasalamat ng bayan ng Matanao kay Pangulong Noy dahil ang kanilang bayan ang siyang napiling lagyan ng RPC sa Mindanao. Ang proyekto ay makakapagbigay ng benepisyo sa mga magsasaka ng palay sa 50-kilometer radius nito. We really appreciate, no? If we talk of agriculture, yung sa zona ng President, talagang appreciated yun dahil ang concern niya is more on the farmer at saka rice sufficiency in the future coming on here. So lalo na itong mga project yun, yung irrigation at saka mga itong facilities ng farmers at saka itong biggest rice mill in Davao del Sur. Makakatulong talaga sa program ng Presidente. Ayon naman sa Regional Director ng DA11 na kayang-kayang abutin ng Region 11 ang panukala ng Pangulo na food security ng bansa kahit pa may kunting setback sa programa dahil sa pagtama ng bagyong dalawang lalawigan ng rehiyon. Natugunan na rin ng Regional Office ang mga pangangailangan ng naturang mga lugar. The department will be providing to our rice industry sector we could increase our sufficiency level at the end of President's term 2016 by about hopefully with 70%. I-highlight ko lang na hindi po grains producing region ang Davao. We are a high value commercial crops producing region. Yung current, di ba, na apektuhan tayo ng Typhoon Pablo. Yes, so there was a fund downloaded to the regional office of about 315 million and 100 million of that was intended for rehabilitation of irrigation facilities. So it's more on the silting, inaano yung mga siltation and then repair ng mga line canals. Ang Region 11 ay ang pinagmulan ng isa sa pinakamasarap na bigas na kung tawagin ay banay-banay rice at siya ring pinagmulan ng pinakamasarap na prutas sa ating bansa. At malaki ang pasasalamat ng rehiyon sa ating Pangulo dahil kanyang pinagtuunan pansin ang industriya ng agrikultura. Malaki ang pag-asa ng rehiyon na magtatagumpay ang Pangulong Noy sa kanyang adhikaing food security ng bansa. Ito ang suna ko para sa Media ng Bayan, Eddie Arellano.